Naniniwala ang pamunuan ng MRT Holdings na hindi lang si Transportation Secretary June Abaya ang dapat managot sa mga palpak sa serbisyo ng MRT. Dapat din daw imbestigahan si dating Interior Secretary Mar Rojas. Umaksyon si Mon Gualvez. Pabalik-balik na pinaandar ng mga engineer mula sa CNR Dalian Locomotive and Rolling Stock Company ang mga bagong bagon sa depo ng MRT. Ito'y para patunayang gumagana ang mga bagon bago ito pagamit sa publiko sa katapusan ng Marso. Sa mga darating na linggo ay susubok na raw itong mga bagong bagon sa mismong riles ng MRT. Balak paandarin ito ng hanggang 60 to 65 kilometers per hour para matesting ang kapasidad nito. Malayo sa 40 kph na tinatakbo ngayon ng mga kasalukuyang tren. Paniwala ng pamunuan ng MRT, may kinalaman ang lagay ng panahon ngayon sa dumadalas na sira ng mga tren. Kapag sumusobrang lamig o init kasi ang panahon, malaki ang tsansang magkabitak ang bakal. At kahit gahibla lang ng buhok ang bitak, matutukoy pa rin ito ng kanilang signaling system, dahilan para patigilan ang operasyon ng tren. Pero kung simulat sa pulpa lang daw ay pinayagan na ng DOTC ang may-ari ng MRT at ibang pribadong kumpanya na ayusin ng tren, hindi raw sana madalas ang aberya ngayon. Mula taong 1999 daw kasi ay nakakawalong proposal na sila sa gobyerno. Karamihan tungkol sa pagdaragdag at pagsasaayos sa sistema ng tren nang walang dagdag gasto sa gobyerno. Kung na-rail grind lang nila ang riles ng MRT3, hindi dapat ganyan ang itsura ng... Hindi dapat ganun karami ang defects ng rail ko ngayon. Paano kami gagawa ng isang bagay kung sila na may control at hawak ng sistema, ayaw nila kaming papasukin? Hirit pa ng MRT Holdings, imbis na i-buy out ang linya ng tren, ibigay na lang ang budget sa SSS. At saka mahiya naman sila. 54 billion gagamitin nila para dito. Walang benepisyo ang publiko. And yet ayaw nilang pagbigyan yung mga pensyonado doon sa SSS na humihingi ng 2,000 pesos. Ganun-ganun na lang ba ang pera sa gobyerno? 54 billion itatapon nyo sa MRT para sa Land Bank and DBP. Pinuri naman ng MRT Holdings ang desisyon ng Senado na kasuhan ng mga opisyal ng DOTC kabilang si Secretary June Abaya. Sa text message ni Senador Sergio Osmeña patungkol kay Abaya, sinabi nitong he should at the very least hang his head in shame dahil do ito sa pagkibit balikat ng kalihim sa issue. Pero kung pamunuan daw ng MRT Holdings ang tatanungin, dapat ding imbestigahan si Secretary Mar Rojas. During 2012, when the Sumitomo contract expired, it was not renewed. Nung hindi renew yan, that was during the time of Secretary Mar Rojas. That was the first mistake. Second mistake was negotiating with PH Trams. That was the second mistake, which also happened during the term of Secretary Rojas. Umaaksyon! Mon Gualvez, News 5! Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.